Hello everyone! Okay, last month hindi ako gumawa ng monthly favorites. So, babawi ako ngayon. Medyo marami to guys. So, simulan na natin dahil mapapahaba ang ating kwentuhan. First one is yung aking paboritong sunblock this month and actually pati last month. Fresiderm Sunscreen New Velvet Technology. Oh my God! Sa lahat ng na-try ko ng sunblock, ito yung pinaka-the best. Tsaka ito yung pinaka-mahal. Ayun, sorry guys, hindi pa ako makahanap ng katapat niya. Pero, paborito ko to guys. Sobrang soft niya sa skin. Para siyang sunscreen and primer in one. Meron siyang SPF 50, UVB, UVA, VIS, and IR. May mga ganun na pala. Tingnan nyo, ngayon ko lang na-realize. Very high protection. May stem cell DNA protection pa siya. May mga ganung effect. And it's water resistant. So, kahit pagpawisan ka, kahit na mag-swimming ka, okay siya. Pag nilagay nyo siya sa skin, aakalain yung primer siya. Para siyang yung Smashbox na photo finish na primer ko. It works as a primer. Kino-conceal din niya yung aking mga visible pores. Pero ang pinaka-effect niya talaga guys is sunblock. So, ayan, I got this from Dermadent and alam nyo naman kasi yung derma ko talaga ilang beses niyang ine-emphasize sa akin kung gaano ka-importante talaga yung sunblock. And lagi ko rin sinasabi sa inyo guys, importante ang sunblock. Kung nag-whitening kayo, mababaliwala yung pag-whitening nyo. In fact, lalo kayong iitim kapag hindi kayo nasa sunscreen. So, ito, I recommend this. Kaso, ang mahal nga lang niya guys. Pero, konting-konti lang ang kailangan mo para enough na yun para sa buong face nyo. Hindi siya malagkit. Actually, it will make your skin better. It mattifies the face. First time, sunblock na nagmamattify ng face. Yung pump niya, medyo kakaiba yung itsura. Matagal lang. Pag bago yung sunblock nyo, matagal talaga siya before lumabas yung product. Pero, tsagain nyo lang na ipump, lalabas din yan. I believe ang price niya nasa 2,000 plus. I know, mahal, pero matagal yung magagamit to. Ang laman niya is 50 ml, pero promise, a little goes a long way. So, primer and sunblock in one. Inuna ko talaga yan, guys, kasi yan yung pinaka-favorite ko sa lahat ng mga favorites ko dito. Next one is yung aking favorite mascara. Ito yung Essence The False Lashes Mascara. Meron pa daw isa. Marami kasi akong nabasang comment na okay din daw yung isang mascara na yon. Parang may princess something ba? Nakalimutan ko yung pangalan pero hindi ko pa na-try yun. Ito pa lang yung na-try ko. Yung brush niya, perfect siya para sa aking lashes, nakakarampot. And I like na hindi siya ganun ka basang-basa na mascara. Parang whipped siya, parang ganun. So, ang effect nun is mas lalong nagiging volumized yung lashes ko sa kanya. Minus the fiber. Kasi sometimes, yun ang nagiging problema ko sa mga fiber mascara. Napupunta sa mata ko, very sensitive yung aking eyes. Eto, wala siyang fiber, pero it volumized the lashes. Maganda yung consistency nitong mascara na to. Ang presyo niya is 279 pesos. Not bad. False eyelashes. Ito yung suot ko ngayon, guys. Ito rin yung suot ko na false eyelashes no favorite foundations. Ang dami ng tanong din sa inyo kung ano yung suot ko nun. Sa lahat ng false eyelashes na meron ako, ito yung pinaka-komplikado yung pag-a-apply and medyo mahirap. Kasi, paisa-isa ka, individual lashes kasi siya. Pero ito yung pinaka-mukhang natural talaga. Parang pag tinignan yung ganyan, parang lashes ko lang siya, 'di ba? Hindi halata na naka-false eyelashes ako. Kahit na hindi ako naka-eyeliner, it looks good. So, ito lang yung false eyelashes na ganyan. Kasi usually, matataba yung base ng false eyelashes. Natatansya ko pa kung gaano karami yung ilalagay ko sa part na to, kung gaano karami ilalagay ko sa part na to. So, I got this from Calm Cosmetics. Ang pangalan niya is Cara Flare Medium Black. Sa isang gamitan, nakaka 14 pieces ako, 7. Comment kayo sa baba guys kung gusto nyong gawan ko ng tutorial kung paano ako magkabit ng individual lashes. Ayan. Basta sabihin niyo sa akin kung gusto nyong matutunan yan, ha? Kasi I highly recommend that, lalo na tayo, kasi ayaw naman natin nung bonggang-bongga talaga. Ewan ko kung ako lang. Pero, alam mo yung syempre, pag nasa labas ka, pag titinginan ka naman, kapag masyadong bongga yung lashes mo, 'di ba? Hindi halatang nagpapakwit ka talaga, parang Next is yung suot kong eyeliner. Actually, nag-film ako ngayon ng first impression review ng eyebrow stamp. Kasi first time kong itry yung eyebrow stamp. And it looks good. Abangan niyo yung eyebrow stamp kasi susunod na video yon. Yung eyeliner niya, kasi kabilaan siya, ito. Yung Meow Eyeliner Stamp. Ayan, kabilaan siya. Isang stamp.
nasa kabilang dulo, tapos kabilang dulo, yung eyeliner mismo. Yung eyeliner niya mismo, guys, ang ganda ng kulay nito. It's very black and matte. Wala siyang glossy part sa kanya. It lasts all day. So, kahit napawisin ako, kahit na nag-oil up ako, talagang hindi siya natatanggal. Kailangan mo ng magandang makeup remover. I suggest yung Intuit na waterproof makeup remover. Yan yung aking pantanggal. And yung Vanilla ko, okay din to. Yan. Kasama sa favorites yan. Mamaya na natin pagkwentuhan yan si Vanilla ko, okay? Yung manipis kasi na eyeliner, sometimes mahirap siyang i-maniobra. Ito madali lang kasi makapal, mataba siya. So, madali siyang para sa akin. Ewan ko kung doesn't make sense. Basta sa akin, madali yun. Another eyeliner na paborito ko, itong EB. Yan. Everbilena na All Day Eyeliner Pen. Nung nakaraan, ginamit ko na to and may nagtanong doon sa comment section kung nagustuhan ko ba. Ito kasi yung pinakabago nilang eyeliner pen. And alam nyo, mas okay to kesa doon sa Nichido na 24-hour tattoo something. Ayun, mas okay to sa akin. Yung applicator kasi ni Nichido brush. Ito kasi felt. Parang marker. Ayan. Yun yung kanilang pagkakapareho ng Meow. Ay, local brand pala tong Skin Potions, guys, ha? So, yun. Kung mahilig naman kayo sa manipis, kung hindi nyo naman kailangan ng eyebrow stamp, I suggest this one. At kung naghahanap kayo ng maganda at murang eyeliner, okay to, all day talaga siya. Hindi siya nabubura basta-basta. Yun nga lang, parang compared dun sa Meow Stamp, parang medyo nabibitin ako sa black nito. Hindi siya ganun ka-black. Pero if aim nyo is yung natural looking lang na eyeliner na hindi masyadong dramatic, so eto, okay to. Yung tip niya, guys, yun dun talaga nagkakatalo. Kasi yun yung gusto ko sa kanya, felt. Ayaw ko nung brush tip, mahirap siya para sa akin. Hindi ko alam kung dahil sa type ng eyelids ko, pero mas nagsastruggle ako dun. Pag felt tip, mas okay sa akin. Next one, yung aking favorite highlighter. And lagi kong dinadala, kahit na pag bumabiyaya ko, ito yung dinadala ko. Kasi malaki yung salamin niya. So, ayan, tingnan nyo. Sulit na sulit. Busog na busog guys sa salamin. So, maliban sa salamin yan, pag-usapan natin yung nasa loob. Kasi medyo may kamahalan to. Kasi it's Becca X Chrissy Teigen Glow Face palette. Ang difference nito sa Jaclyn Hill palette, ito kasi may bronzer ng kasama. So, may dalawa kang highlighter and then isang blush, isang bronzer. Yung sa Champagne Pop na lagi kong ginagamit. Ito, it's supposed to be a bronzer siguro sa mga fair skin, pero ginagamit ko yan as blush on. Actually, ito lang yung kaya kong gawing blush on. Itong dalawa hindi. Kasi ito masyado siyang pink. Ito masyadong maraming shimmer. Itong dalawa gamit na gamit ko yung highlighter na yan. Pero, parang mas okay to kasi lahat nagagamit ko. Medyo fair skinned, okay tong highlighter na to. Ito usually ginagamit ko for my nose. Dito sa bridge ng nose. Dito sa cheeks, ito. Kasi okay siya pang morena. Pang morenang highlighter. Ayan. This one is Beach Nectar. And then, eto naman si Rose Gold highlighter. Hibiscus Bloom, okay din tong blush on na to. Hindi siya pink na pink. Maganda yung pagkakahalo ng peach at saka ng pink sa kanya. And then, last one is yung bronzer. So, yung bronzer, it's good. Actually, pwede mo rin siyang gamit. Eto pala. Nung last na video ko, merong tanong doon kung ano ba difference ng bronzer sa contour. Based sa pagkakaintindi ko, guys, yung bronzer, parang balik ng warmth ng face. So, kunwari, masyadong maputi yung foundation mo, maglalagay ka ng bronzer. So, not necessarily i-contour mo yung face. Pag sinabi mo namang contour, i-contour mo siya para magkaroon ng dimension yung face nyo. Sometimes, nagagamit siya alternately, pero, ang contour, parang yun yung pinaka-purpose mo para magkaroon ng contour yung face. Pero pag bronzer, not necessarily magko-contour ka. So, yun yung pagkakaintindi ko. Kung meron kayo guys na ibang alam tungkol sa contour and bronzer difference, comment kayo sa baba para makatulong din kayo sa iba. Pero sa akin, yun ang pagkakaintindi ko, okay? May mga bronzer pala na merong sheen, yan na parang merong maliliit na glitters. Yun ang hindi mo pwedeng gamitin pang contour. Kasi parang contradicting kasi, pag nag-contour ka na merong sheen sa kanya, parang ano ba, nag-highlight ka ba talaga o nagko-contour ka? So, parang contradicting silang dalawa. So, wait lang, let me breathe. Mas kasi nagmamadali ako magsalita. Ba't ba nagmamadali ako magsalita ngayon? Relax. So, merong mga powder na pwede mong gamitin pang contour, pwede rin siyang gamitin pang bronzer. Pero usually, pag yung brown, pag may nakita kang brown na may sheen sa kanya, hindi siya contour, bronzer siya. So, yun. Gets ba? Ulitin natin. Yung bronzer, pwede siyang maging matte,
pwede rin siyang merong konting sheen. Pero yung contour, never siyang magkakaroon ng sheen sa kanya. Okay, contouring powder is supposed to be matte. Kasi pag nilagyan mo ng sheen yan, parang naglagay ka ng highlight. Parang pinagsama mo yung highlight and contour. So, maglalaban yung dalawa. Ano ba talaga ginagawa mo? Nag-highlight ka or nagko-contour ka? So, yun. Yun yung pagkakaintindi ko. Kung meron kayong ibang description, sige, comment kayo sa baba. Itong palette na to, okay na okay sa morena skin tone. Kasi si Chrissy Teigen, hindi naman siya ganun kaputi. So, parang morena yung skin niya. Kaya nga sabi ko, lahat to nagagamit ko. Kasi yung sa Jaclyn Hill, hindi ko nagagamit lahat dahil depende rin kasi talaga sa tone ng skin mo eh. Ito, lahat nagagamit ko. Yung bronzer pala nito, ito yung example natin guys ha. Ito bronzer siya kasi meron siyang sheen sa kanya. Makikita niyo yung parang maliliit na glitters na kapag tumama yung ilaw ay nagre-reflect yung light. So, ayan, bronzer yan. Hindi mo siya pwedeng gamitin pang contour kasi meron siyang sheen. Okay? Ito yung pang contour guys. Kung makikita nyo, walang shiny effect. Ayan, talagang matte siya. So, pang contour talaga to. Okay, next, favorite blush. Etong Essence na Satin Touch Blush. Paghawa ko pa lang dito na in love na ako, sabi ko, ay, magiging best friend talaga kami nito. And totoo naman kasi nakaka-add siya ng glow sa cheeks. So, kahit na hindi ka mag-highlighter, yun nga, pag tumama yung ilaw, meron siyang sheen sa kanya na mukhang, ano ba, glowing ka ba talaga or what? Especially pag sa selfie, nako. Sobrang ganda nito guys. And it's only 249 pesos. Yung itsura niya parang hindi ko pa siya nagagamit masyado. Pero nabeso ko na itong ginamit. Very pigmented naman siya. So hindi mo kailangan diinan yung brush para makuha mo yung color. Tipid din siya. 249 pesos. It's a good deal. Actually ito lang yung meron ako. Pero ito yung paborito ko. Satin Love. Deep Rose na color. Ay, yung suot ko ngayon, unahin natin to. This is Eden's Paradise na minty... Ano man tawag dito? Minty Peach Collection. Minty Matte. Pag binili siya guys, isang set. Okay, warning lang sa mga merong dry lips. Malamang hindi nyo ito magugustuhan. Pero actually, may mga nagbabalat sa lips ko kasi kakagawa ko lang ng lip swatches. Usually, 3 days after kong mag-film, talagang nagbabakbak yung lips ko. Grabe effort ko, no? Ba't ko ginagawa sa sarili yun? Hindi naman niya na-emphasize yung mga nagbabalat sa lips ko. Ang pinaka-paborito ko na color, guys, is yung Bourbon Peach. Lahat ng shades, ay, nako, sobrang love ko. Ang gaganda ng kulay. May mga iba kasi na hindi mahilig sa matte liquid lipstick. So, ito yung closest sa itsura ng matte liquid lipsticks. And actually, pwede mo nga siyang spread ng daliri lang para magmukha siyang lalong natural. Minty pala kasi meron siyang mint sa kanya ha. Malamig siya sa labi. Para rin siya nung I think lahat ng Eden's Paradise na product sa lip talagang merong ganon, may peppermint. I really like it. Mahirap lang siyang i-apply, so ang ginagawa ko, parang dinadampi-dampi ko siyang ganyan, and then saka ko is-spread ng aking daliri. Grabe yung tugging dito sa lipstick na to. Sobrang dry yung formula niya. Sa akin, okay lang yun kasi yun nga ang gusto ko matte. Para siyang liquid lipstick, minus the lagkit feeling. Kasi yung liquid lipstick, pag kumain ka, kitang-kita mo tanggal dito. Tapos kapag nag-reapply ka, ang pangit na ng itsura, diba? Kailangan burahin mo pa siya. Pero ito, since hindi naman siya liquid lipstick, hindi ganun yung pagkakatanggal niya. Although natatanggal siya pag kumain. Pero, pwede mo siyang patong-patungin. Meron din ako isang kapareho nito na ganung formulation. Yun yung EB na Ultra Matte Lipstick. Waterproof. Let me know kung gusto nyo gawan ko ng swatches to. Pero yun, may mga shades kasi doon na hindi ko nagustuhan. Ito lahat gusto ko, kaya hindi ko siya nasama sa favorites. But let me know if you want to know yung aking thoughts doon sa EB Ultra Matte Lipstick, ha? Ang presyo nito, guys, para sa 5 piraso, it's 699. So, isang set talaga siya. I'm not sure if you can buy this ng individually. Ilalagay ko na lang yung link na Eden's Paradise sa description box, okay? Next one, ito yung Tarte na Tarteist na lip paint. And ang shade nito is yung Delish. Alam niyo, naalala kong formulation nito is yung Jeffree Star na Velour liquid lipstick. Maganda rin yun. Kaso, para sa akin medyo may pagka-thick pa siya. Pero ito, manipis yung formula niya. And so far, sa lahat ng liquid lipstick na natry ko, ito yung pinaka-manipis talaga yung formula. Medyo hindi ko lang nagustuhan dito is kapag kumakain ako is, it's sticky. Yun nga yung pinagtataka ko. Sabi ko, manipis naman siya. Bakit ang lagkit niya? I have 4 shades nito and yung formula niya na manipis, yun talagang bumenta sa akin. I got this from Easy Online Makeup Shop. Lalagay ko na lang yung link sa description box kasi hindi yan available sa mall. Yung vanilla ko na Clean It Zero Resveratrol. Alam niyo, ubos ko na to. Dapat sasama ko to sa empties eh. Ay, hindi pa pala. Meron pa natira. Pwede pa simutin. Pero,
yung satisfying feeling habang tinatanggal mo yung makeup mo, minamassage mo siyang ganyan, yung parang nagme-melt siya unti-unti. So, yun yung pinaka nagustuhan ko sa kanya. Hindi ko na-feel yun sa kahit anong makeup remover na balm na na-try ko before. Ito lang. Sa umpisa para siyang balm. Nagme-melt talaga siya once na in-spread mo sa skin. May mga iba-iba siyang kinds ha. Kasi ito pang oily skin. Meron para sa dry skin. Meron sa normal skin. Meron din sa sensitive skin. Kahit na medyo may kamahalan siya, sa akin, yung satisfying feeling na yun talaga. Gusto ko yun. Bet ko yun. Maganda siyang pantanggal kahit na yung pinakamakunat nyo na eyeliner. Last one, okay. Alam ko yung iniisip mo, wag kang ano dyan. Cucumber Soothing Gel. Ostia. Meron akong mixed thoughts. Hindi ko alam kung talagang isasama ko siya. Kasi talaga parang nasa trial phase pa siya para sa akin. Kasi mula nung tinry ko siya, sabi ko, ba't ganun? Parang lalong malagkit yung feeling ng skin ko. Pero maganda yung pagka-plump. Ewan ko kung merong ganong effect. Parang pansin ko lately, sabi ko, parang ang ganda na skin ko, pero malagkit. Hindi ko alam kung anong mas importante sa akin, yung maganda yung itsura, pero feeling ko nalalagkitan ako. Pero I don't know. Comment kayo sa baba, guys, kung na-try nyo rin yun. Kasi alternately, hindi lang ito yung sinusubukan ko pala, ito pala. Ayan, yung Nature Republic na aloe vera soothing gel. So, alternately ko silang sinusubukan kasi hindi ko alam kung alin yung feeling ko mas malagkit sa feeling itong Ostia kesa dito. Parang pag sunod-sunod na araw ko siyang ginagamit. Tapos, kahit na nakaligo na ako, maya-maya pag medyo nag-oily na yung skin ko, wala akong makeup pa. Parang feeling ko, meron pa rin gel yung face ko, kahit hindi ako naglagay, kahit na nakaligo na ako. Parang ganong feeling, or talagang yun ang effect niya. Pero I feel like mas healthy yung skin ko dahil nagsimula akong maglagay ng ganito. At saka ng ganito. And balita ko, okay rin pala to para sa lashes. May nabasa lang akong comment na ganon. Pampakapal ng lashes and eyebrows. So, let me know your thoughts dito sa aloe vera soothing gel. Kaya nga hindi ko totally sigurado kung isasama ko ba to sa favorites ko. Pero i-mention ko na rin kasi baka sakaling may makatulong sa akin kung ganun ba talaga yung effect niya na medyo malagkit yung feeling. Pero ang ganda ng skin ko sa kanya parang ganun So, yun lang guys. Maraming salamat. Yung listahan guys ng mga products na na-mention ko, you can check out the description box. Andun lahat and kung saan ko sila nakuha. Thank you so much for watching. Sana na-enjoy nyo itong video na to. And if you did, don't forget to thumbs up. Maraming salamat. See you again on my next one. Bye!